asawa ka na, may mga anak ka. Kung kailan ka tumanda, saka ka pa lumandi at lumadlad! Sometimes when we touch. Damahin na natin ito. Damahin natin ang ating unang kapitbahay, ang ating unang toucher, si Lori ng Malolos, Bulacan. Good morning, DJ Macho Bibo at Maki Rena. Ako si Lori ng Malolos, Bulacan. 55 years old. Ako, mare at pare. Isa akong housewife at kahit kailan hindi ako nagtrabaho. Inilaan ko ang buhay ko sa bahay para maging mabuting housewife sa asawa ko at 2 anak namin. Ang pinagdadaanan ko ngayon, mare at pare, sa 26 years namin mag-asawa ng Mr. Kong si Artemio, meron pala siyang sekretong matagal niyang itinago sa akin. Kung kailan tumanda na kami ng asawa kong si Artemio, saka ko nalaman na si Lahis pala ang asawa kong si Artemio. Uy! Minsan isang gabi, mare at pare, habang tulog si Artemio at ako'y gising pa, nagka-interes akong buksan ang cellphone ni Artemio. Ano Artemio? Ni Artemio. Doon ko nabasa ang mga kalaswaan ng mister ko. Ay. Si Artemio pala ay si Lahis. Si Lahis ang mister ko, mare at pare. Naiyak ako sa mga nabasa kong text message ni Artemio at ng lalaki niya. Malaswa, malandi, at may relasyon pala sila. Noon pa pala siya ganoon, mare at pare. Itinago ni Artemio sa akin ang tunay na pagkatao niya. Napakasakit. Hindi ko matanggap na ang mga nadiskubre kong ito. Sa edad ko ba naman itong 55? Gusto ko makalaya kay Artemio. Pero paano ang pamilya na binuo namin sa loob ng mahabang panahon? Damayan nyo naman ako. Lori ng Malolos, Bulacan. Agoy! Mga kapitbahay, lubang masalimuot ang pinagdadaanan ni Maring Lori. Sa pelikulang, hindi na bababae si Mister. Nanlalaki lang. Agoy, mahilig sa lalaki. Palaki. Mr. DJ, Diyos ko ipasok mo na yan. Lori! Walang iya ka, Artemio! Matagal mo na pala ako niloloko! Bakit? 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 Mama, pag-usapan natin to. Magpapaliwanag ako. Huwag mo ako hawakan! Ayoko! Huwag mo akong hawakan, Artemio! Nadidiri ako sa'yo! Ang tagal nating mag-asawa. Nagkaanak tayo. Naglihim ka pala sa akin. Silayas ka pala! Lahat ng palitan ninyo ng text ng lalaki mo nabasa ko. Ang lalaswa ninyo pareho. Nakakadiri kayo. Niloko mo ako, Artemio. Niloko mo ako. Itinago ko sa'yo ng mahabang panahon ng pagkatao ko dahil natatakot akong hindi ako matanggap at hiwalayan mo ako, Lori. Kaya, patawarin mo sana ako, Kubikwas, ha? Nilihim ko sa iyo, Masakit malaman na ang asawa mo ng babae. Pero mas masakit pa pala itong nangyayari sa atin. Dahil ikaw na asawa ko, hindi nga ng babae! Nanlalalaki naman! Hindi ka na nahiya? May asawa ka na, may mga anak ka. Kung kailan ka tumanda, saka ka pa lumandi at lumadlad! Walang iya ka. Patawarin mo sana ako, Lori. Lori! Pakikipaghiwalay na ako sa lalaki ko. Hindi! Huwag mo akong hiwalayan. Hindi! Ano na lang sasabihin ng mga anak natin, Lori? Umalis ka muna sa harapan ko, Artemio! Lori! Umalis ka! Ayaw muna kitang makita, makatabi ni Maamoy! Ang sakit ng ginawa mo sa akin, Artemio! Hihiwalayan na talaga kita! Umalis ka! Bakla ka! Nasaan na si Artemia? Ay, si Lori pala. Ayan, Ang imong ba? bana ay bayot. Ang imong bana, Lori, ay Hindi na- bayot. Hindi namin nahalatan. Paano kayong kulot sa dulo nga? Pag-usapan natin to. Magpapaliwanag ako, Confirm. Oh, Confirm na talaga. Huwag ka na magpaliwanag, di na kailangan.
Ganyan ba ang silahis? Hindi namin nahalata. Isa- Ay, grabe naman to, masalimuot. Dahil ang bana ni Lori ay bayon. Teka lang, Mare. Lori ng Malolos, Bulacan. Sa mahabang panahon, itinago sa'yo niyang asawa mong si Artemio ang tunay niyang pagkatao na siya pala ay, ayan, isang silahis. Pagka silahis ba, Mare, ayan, tama yung bukod sa ikaw ay nahumaling sa babae, ikaw din ay nahumaling sa lalaki, Mare. Yan ang itinago sa'yo ng asawa mong si Artemio sa loob ng 26 years. Ayan, kung kailan tumanda na kayo, saka mo malalaman, nabasa mo kasi sa text, Mare. Oo, nakita niya mga palitan. Iba naman talaga yung mga nabasa mo talagang malaswa, malandi, at nung anong tsorbahan nila ng lalaki niya. Nagtsorbahan pala sa text. Sa text, pinag-uusapan nila yung tsorbahan nila. Doon pa lang, malalaman mo na talaga na, ayan, ang buong pagkatao ng asawa mo niyang si Artemio, pag wala sa bahay niyo, si Artemia pala yan. Ayan, Hindi pala siya Temyong, siya pala si Temyang. Kaloka. O, damayan natin, si Temyang ay si Lori. 0977-7915 po ang ating text line. Ayan, dami na. Sige. Damay-damay tayo dito, mga marikoy-parikoy. Nakatulala ngayon mga taga Elmart Lasariton sa mga revelasyon ni Lori. Ayan, Yan mga na taga Elmart Lasarito, mabuhay kayo. Maraming salamat sa pakikinig sa Win Radio. Singer pala yung asawa mo, Lori. Singer? Bakit naman singer? Kasi mahilig kumanta. Nakikiduet pa. Agoy. Yung asawa mo, mahilig pala yan sa turon. Hiwalayan mo na kasi baka magkasakit ka pa niyan. Hindi mo sure baka mamaya mas safe naman siya. Ikaw ay 55 years old, 26 years na kayo mag-asawa, housewife ka lang, di ba? Ibinuhos mo yung buong buhay mo, yung buong ganda mo at galing mo sa pagiging bilang ina, bilang isang housewife. Tapos malaman-laman mo na yung mister mo, ayan pala, pag wala sa bahay, lumalandi! Nanlalalaki! Mare, okay na yan. At least nalaman mo. Kahit huli na ang lahat, at least nalaman mo pa rin yung katotohanan. Ang katotohanan na magpapalaya sa inyong mga sarili. Sabi niya sa kanyang sulat ay binabalak na niya. Ayan, may chance na hiwalayan na niya sa lalong madaling panahon yung asawa niya. Kaya lang, siyempre may mga anak sila, Mare, at may edad na nga naman sila. Ano naman ngayon, kung may mga anak kayo, baka malalaki na mga anak ninyo. 55 na si Lori. Malaki na siguro mga anak ninyo, may isip na yan. Magpapasko pa naman. Uy, ano naman, ang dami naman naghihiwalay ngayon. Uso naman yan. Uso naman yan, makiuso na lang kayo. Hiwalayan kung hiwalayan. Kaysa naman hindi kayo maging masaya, di ba? Bakit mo ba hihiwalayan dahil lang dun sa sapat na ba yun para... Siyempre niloko siya, pare. Mahabang panahon, Mare. Oo. Napakasakit. Ikaw ba, kung ikaw ang nasa... Masakit na dun sa asawa na malaman na ng babae. Pero mas masakit kapag nalaman mo na pinaglihiman ka, niloloko ka. Sa mahabang lalaki panahon, pa. 26 years. Oo. Na silahis pala yung mister mo, Maring Lori. Tapos meron palang iba. Panloloko pa rin yan. Kahit babae, kahit lalaki, kahit anong kasarian, basta naglihim ka sa asawa mo, meron ka relasyon sa iba. Kahit anong kasarian, panloloko pa rin yun. Oo. Di ba? Sa responsibilidad, sa gampanin, wala tayong question dyan. Oo. Nagampanan ni Artemio ang pagiging isang tatay sa mga anak ninyo. Wala naman tayo haligi ng tahanan. Pero wala tayong masamang tinapay doon. Ang lang dito naglihim sa'yo sa tunay niyang pagkatao. At syempre, niloko ka. Ayun, panluloko rin na naman talaga yan, Maring Lori. Pero ang sabi, kaya naman daw nilihim kasi takot makipaghiwalay. Baka iwanan. Sana sinabi mo na lang yung katotohanan para hindi na tumagal pa. Di ba? Di kung kailangan ng malaman ng mga anak ninyo, yung tunay na pagkatao ng tatay nila, pag kayo dyan, mamaya magluto ka ng pananghalian. tapos saka mo i-announce. Galing! May special announcement ka. Parang hindi ka man matutunawan nun. Pero pare... Magkaroon ka ng state of the Artemio address, mamaya. Pero pare, feeling ko naman, sa umpisa lang naman talaga yan mahirap tanggapin. Lilipas din naman yan. Palipasin at pahupain muna natin ang mga alon sa dagat. Malay nyo, pag payapa na ang alon sa dagat, tsaka ninyo maintindihan ng lahat. Ganoon naman talaga, pare. Wala namang nakukuha sa pag-uusap hindi nakukuha sa pag-uusap ng maayos. So pag humupa na ang lahat, mag-usap kayo ulit. Hindi ba? Nasa sayo kung tatanggapin mo ba yung paliwanag ni Artemio na itinago sa iyo ang kanyang tunay na pagkatao sa mahabang panahon
Dahil natatakot siya sa mga pwede mong isumbat sa kanya. Siguro, yun na nga, baka hiwalayan mo siya. Kung nung una pa lang, diba? Mahina yata pang amoy ni niya. Maring Lori eh. Hindi niya naamoy agad yung paminta. Walang pang-amoy, teka lang. Mare, dapat pagkaganyan, mga paminta, naaamoy mo agad. Nakakahatching naman yung mga ganyan eh. Baka kasi buo pa, hindi pa madurog. Pero pag durog na yung paminta, nakakahatching na yan. Kaya nga, laging nauubos yung lipstick ko. Lumuluwag ang damit ko. Yung bra ko at panty ko parang lumuluag. Ay, nako talaga naman. Yan. Ayan, si Artem, si Lori. Mare, sana, para sa, di ba, ikakaayos ng pamilya ninyo, mag-usap kayong dalawa kung talagang Paupain niyo muna. hindi mo kaya na talaga makisama dahil sa mga nadiscovery mo. Mm. Pag-usapan niyo mabuti yan. Oo. May mga anak kayo. Ang importante di ba, ang inyong mga responsibilidad sa mga anak ninyo. Yes. Pamilya ninyo. Magagampanan niyo pa Oo. rin. Sa kabila ng mga nadiscovery mo sa True. pagkatao ng asawa mong si Artemio na minsan ay Artemia. Hindi, totoo talaga, no? Sa pagtanggap yan, Mare, mag-usap kayo na maayos. Wala namang nagmamadali dito eh. Pag-usapan nyo, pag humupa na ang alon sa dagat. binigyan kita ng bag. Tapos sa bag madiscovery ko maraming buhok. Ayan. Hindi, yung second toucher natin yan. Ang may lihim sa loob ng bag. Namayan natin si Maring Weng sa kanyang pinagdadaanan. Maki Rena at Macho Bibo, ako po si Weng. Nais ko lang pong i-share sa inyo yung problema ko sa nobyo kong tawagin nyo na lang po sa pangalang Estong. Matagal na po kami ni Estong. Sa 4 na taon naming relasyon, ngayon lang ako nakaranas na mabitin sa kanya sa ligaya. Hindi ko alam kung anong problema pero ang duda ko ay may iba na siyang kinalolokohan. Dahil sa tuwing uuwi siya sa akin galing sa isang linggong pagtatrabaho, palagi siyang lantutay. Ano? Parang lantang gulay. Parang palaging pagod na pagod. Wala na rin po siyang gana sa tsorbahan. Ala. Tinatanong ko siya tungkol dito pero palagi niyang sagot sa akin, pagod lang daw siya sa construction. Pero hindi naman siya ganun dati, Marit pare. Sobrang nagdududa na po ako kasi nakakita pa ako ng shorts ng babae at ilang hibla ng buhok ng babae sa loob ng bag niya. Ano po bang gagawin ko? Mababaliw na po ako sa pagdududa. Weng ng Pasay. Mga kapitbahay, ito na po ang ating pangalawang live dramang may pamagat na tuklasin ang hiwagang bumabalot sa pelikulang Ang Lihim ng Buhok sa Bag. Ma-check na yung bag ng lalaking to habang naliligo. Ano kayang mayroon dito? Ha? Ano kaya to? Ha? Ano to? Ang balat ng candy, ticket sa bus, shorts? Ha? Kaninong shorts to? Hindi naman ganito ang mga shorts na Estong ah. Teka, shorts ng babae ito ah. Kanino kaya to? Walang yaka, Estong. Teka, ito. Ha? May buhok pa ng babae dito ah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 buhok ng babae to ah. Ang haba pa. Sinasabi ko na nga ba, may ibang babae ka lalaki ka eh. Naku talaga, Estong. Ay, salamat. Tapos na rin maligo. Presko na. Sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Ay. Be. Uy, Be. Ano ginagawa mo dyan sa sulok? Halika na dito at matulog na tayo. Be, matutulog ka na ba agad? Mamaya ka na muna matulog. Be naman, syempre kailangan ko magpahinga agad. Alam mo namang pagod na pagod ako eh. Mamaya ka na matulog. Alisin muna natin ang pagod mo. Oy! Ayos yan ah. Aalisin mo ang pagod ko. Oh. Ano yung gagawin mo? Imamasahe mo ba ako, Be? Sige. Ito na, dadapa na ako. Hindi, Be. Hindi. Ano? Ano ka ba naman? Isang linggo kang hindi nauwi dito. Siyempre, na-miss kita. Saka, Be, mahigit 1 buwan na rin noong huli nating tsorba. Baka naman pwedeng makaisa. Isang buwan na ba yun? Higit 1 buwan na nga eh.
Sorry be ha, kasi pagod na pagod lang talaga ako eh. Ha? Alam mo naman yung gawain namin sa construction. Minamadali na kasi kami doon eh, kaya matindi ang bakbakan ng trabaho namin lagi. Matindi ang bakbakan? Oo. Matindi ang bakbakan sa Oo, construction? Tinan mo yung kamay ko. Oh. O matindi ang pakikipagbakbakan mo sa iba? Uy. Ha? Ano? Ayan ka na naman eh. Mga away ka na naman eh. Ano ba? Hindi! Ang gusto ko lang naman ay umamin ka sa akin. Kanino yung shorts ng pambabae at mga hibra ng buhok ng babae sa loob ng bag mo, ha? Kanino yon? Ha? Ano mo sinasabi mo? Teka, kinalkal mo ba yung bag ko? Oo! At nakakita ako ng shorts ng babae at 5 piraso ng hibla ng mahahabang buhok ng babae. Kanino Wow. yon? Eh di wow. Kanino yon? Ha? Kanino yon? Kanino yon? Magsalita ka. Abamalay ko! Yung shorts na bulaklakin doon sa boxer shorts ko yun. Hindi yung shorts ng babae. Tsaka pati ba naman hibla ng buhok itatanong mo sa akin? Malay ko ba kung kanino yun? Pambihira ka naman, Weng! Pambihira ka naman! Makatulog na nga! Matulog ka na rin! O kaya uminom ka na maraming tubig, ha? Ay, kaka-cellphone mo yan, Weng! Kaya ka ganyan! Kaka-cellphone mo yan! Oh! Si Weng. Yan, si Weng ng Pasay ay May mga- nagdududa. Kaya may mga nadiscover ka kung ano mga chorva dyan sa bag ng ano mo, jowa mong si Esto. Yung shorts, ano pala yun? Boxer shorts naman pala Boxer daw. shorts Kaya pala bulaklakin. Ikaw ba pare nagba-boxer shorts ka ba? Oo, nagba-boxer shorts ako. Oh, di ba? Pero hindi bulaklakin, ano ka ba? Sabi ka Ay, naman. malay mo yun lang available. Diba? Yun lang available. Yung boxer shorts ko may may tawag dito. May butones at may butas sa gitna. May Mickey Mouse sa ano. May Mickey Mouse. Baka naman may ilong pa ng elepante pakita dyan, ko ha? sa'yo. Oo nga, regalo nga sa akin. May ilong ng elepante? Oo. Oh my God! Talaga? Correct, man. Ang haba? Mahaba ba yung ilong ng elepante? Ganun yung mga itsura ng mga boxer ko. Basta sa gitna may ano. Kaya pala may pabukol ka dyan. Kasi may ilong ng elepante. Ayun ang pinagdududahan niya. Nakakita siya ng shorts ng babae na bulaklakin at 5 pirasong hibla Ala, ng oy. buhok ng babae. Nako, ayan. Nabilang mo pa yung hibla ng buhok? Halina't imbestigahan natin kung ano yan. Ang lihim ng buhok sa bag. Hindi kaya si Istong ay sumasideline, isa siyang mangkukulam? Pwede. Sabi ni Jocelyn ng pinagbuhatan Pasig, pwede, Maring Jocelyn. Weng! Mangkukulam yan si Istong? Weng, sinasabi ko sa'yo, chapter close. Ay, chapter Close na yan, sabi ni Juan Villanueva. Bakit naman chapter close pag mga Ay, ganyan? makigaya ka na lang sa Katniel kasi talagang panahon ng hiwalayan ngayon. Hmm. Gusto mo maghiwalay na sila. Kung may tiwala ka, Maring Weng, sa mahal mo, dapat di ka magduda. Agad. Kausapin mo ng masinsinan. Hindi yung tatalakan mo agad. Baka bakla din daw yan, katulad ni Agoy, yan si Artemia. Artemio. Oo. Baka kay Artemio yung boxer na bulaklakin. Baka yan ang karelasyon ni Oo nga. Artemio. Alam mo, kinakabahan ako sa mga Yung mga touchers natin, kulik-kulik magkakakilala lang silang dalawa. Hindi, charing ko Sabi ni Maring Nemi ng Antipolo, dapat daw dinaan mo Maring Weng sa mainauna. Oo, hindi yung sinisigawan mo agad at nagdududa ka kaagad. Isinumbat mo agad sa kanya na para bang guilty agad siya o siya agad ay may ginagawang kalokohan. Oo, yung Maring. kumbaga hindi mo siya binigyan ng tawag dito, benefit of the doubt o kaya naman panahon para o pagkakataon para magpaliwanag. Kaya nga. Pwede namang maayos ang tanong, di ba? Uy, nakakita ko ng shorts ng Dahil babae doon. dahil lang sa 5 buhok, 5 hibla ng buhok, Mahaba daw yung buhok eh. mag-aaway tayo. Ano naman ngayon? Malay mo naman kasi di ba, meron talagang ganun pare na naliligaw yung buhok. Malay Dito mo- nga sa atin kung saan-saan may buhok eh. Nagutom ako, 'di ba? Nag-construction ako. Nagutom ako nadaan ako sa nagtitinda ng mais. Grabe naman yung buhok na yun, parang nagraran. Sa mais 'yan. Hindi Hindi, mali mo naman kasi yung buhok na yun na taon lang na napunta sa buhok sa bag ng Oo nga, ikaw nga. sa bag ng jowa mo. Talaka ng talak agad, Mari. Hindi mo alam, baka buhok ng kambing 'yan. At saka talaga ng tala kung makaano ka sa buhok, sa banyo nga ang daming buhok. Oo nga. O, di ba? Baka mali mo naman kasi sa paligid-ligid naman, marami naman talaga nagkalat na buhok. Oo nga. Eh yung shorts na yan, sinabi naman na sa'yo ni nung jowa mo na boxer Boxer shorts shorts. yan. Checkin mo nga kung boxer shorts talaga kasi baka mamaya hindi naman boxer shorts talaga o kaya baka boy leg naman talaga yan. Boy leg panty. May mga ganun kasing klase pare. Ganun siya, pag nag-construction siya, Naka-boxer naka-boxer short siya. Malay mo. Bakit ba? Oo. Diyan nga yung ginagawang bahay dyan sa kanto, yung mga poging-poging mga construction workers, naka-boxers lang. Siyempre, may pakyut din ako Pero alam mo, Ano ba, macho bibo? pare Weng,
Wala namang mangyayaring mabuti kung ganyan palagi ang pairali mo. Yung pagdududa, yung pagiging tamang hinala mo. Mag-usap kayo ng maayos at isa pa, mag-imbestiga ka ng maayos. Dapat kung may pruweba ka na, meron ka na talagang sapat na ebidensya. Yung kitang-kita mo yung pagmumukhaan talaga niya at talagang niloloko ka niya, dun ka magtatalak. Pero ngayon, wala ka pa namang ebidensya. Oo nga. Yan pa lang naman, duda pa lang naman yan. Yan naman Hinala ay, pa lang. Huwag ka munang mag-hysterical. Kaya Diba? nga, Mare. Diba? Maganda yung silent mover, di ba pare? Yung matahimik ka lang pero Kasi minsan maraming katotohanan ng nalalaman. napapasubo tayo, Mare, sa mga Mm-mm. emosyon nating ura-urada na hindi man lang tayo na baka siyempre naman alam mo naman yung ganun din ng si paring Estong. Oh. Tatalak din pagka tinalakan mo ganun din naman talaga Oo. siya. Pag matapang ka, matapang din si Lalo Estong, ha? na, pagod sa trabaho. Oo, yun na nga. Isa alam mo pang naman- factor yan. Alam mo naman yung gawa nila sa construction, hindi Oo, biro. Oo. Diba? Ayan, kaya... Baka nakipagsabunutan lang naman si Estong daw. Makipagsabunutan saan? Sa kama? Hindi, alamin mo muna ha. Dapat kumalap ka muna ng matibay na ebidensya bago mo siya paratangan. Kasi mas mainam yung ganun para hindi ka napapahiya. Kasi yan, napahiya ka tuloy. Diba? Ano ba bang kailangan madiskubre sa bag bukod sa buhok na pwedeng dyan? Lipstick? Lipstick, no? Baka bakat-bakat ng kung ano-anong bakas-bakas dyan. Pero ngayon, relax ka lang muna ha. Alam ko, masakit talaga sa kalooban yan. Hindi ka mapapakali Buhok, pag diba? nagdududa ka. Naku, susunod yan, pagka nadiskubre mo yung bag niya, may manika at karayom na. Naku, na. Makukulat na talaga. Diyos ko!